Hello mga idol, welcome sa ating channel ng Life Goes On. Sa YouTube channel, sa Twitter, sa TikTok, sa community ng Instagram, at Facebook groups. No? So, mga idol, meron ako introduce sa inyo yung channel ngayon or website na tinatawag natin www.gadgetzone.biz na yun sa taas. May free tayong minimum 5 pesos via GCash. So, after nyong mag-sign up, register, meron kayo dyan matatanggap na 5 pesos. No? So, pang-start lang sa ating GCash para ma-verify ang inyong GCash. So, ano ang ating vlog ngayon ay ito ay isang nakakagulat na reaction video na manggaling kay Julius Babaw. No? So, bago yan mga idol, hingi naman ako sa inyo, palambing naman, hingi ng subscribe dito sa ating Life Goes On, tapos click all notification bell button. No? Yung mga gustong mag-reseller sa amin mga idol, dito sa Gadget Zone Resellers na cellphone, contact mo lang ako sa FB or contact Aliba Aluts, no? Siya ang mag-handle niya sa inyo at mag-introduce ng mga units na magaganda pa. Sa ating Facebook naman, Bangon sa Buhay, Magtiwala sa Sarili, ay ating niyang tuloy ang buhay. Ika nga, Life Goes On dito sa ating Facebook. Okay? So, tara mga idol, samahan niyo ako. Himayin natin tong video na manggagaling kay Julius Babaw. No? So, credits to vlogger, announcer, si Sir Julius Babaw. So, meron siyang update ngayon tungkol sa video ni Megan Aguilar. No? Kasi marami sa atin nagsabi, patay na daw si Megan Aguilar, nag-suicide daw, tumalon sa building, mga balita natin. Pero ang katotohanan mga idol, ito siya, buhay na buhay. At alamin natin ang moral lesson dito or yung lesson na mapupulot nating aral sa kanyang pagbabagong buhay. Okay? So, let's go! Tapos, pinipilang ba yung asawa ko, hindi siya naniwala, babaw daw eh. Ang babaw daw. O ngayon, hindi na mababaw ba ito? Hindi nga pa ito nga sa mababaw, hindi ako masasaktan lang ako. Pero, ayoko na po, hindi ko na po kaya itong laban na ito. Panalo na po lahat ng mga nagdadasal na matapos ako sa trahedya talaga. Kaya bibigay ko na po yung gusto niyo lahat. Bibigay ko na lang. Hindi ako nagdodroga kasi wala na kami makain eh. Wala kami matirahan. Walang pinapalabas na inuuna ko pa yun. Basta abangan niyo lang mapaya. Para makita niyo na rin yung katapusan ko. So, yan mga idol, no? Para makita yung katapusan niya. So, lahat tayo, tao lang tayo, no? Dumadaan tayo sa ganyan. Ako rin dati mga idol, dumaan ako sa ganyan. Na parang nawalan ako ng pag-asa. Pero, nahanap ko si Lord sa pamamagitan ng tatay ko at nanay ko. Nung ako'y down na down noon, no? Wala na sa akin lahat. Wala na yung bahay ko, lupa, kotse, magagarang sakyan, tricycle, motor, negosyo, lahat na wala sa isang iglap. Pero bumangon ako mga idol, sabi ko nga tuloy ang buhay, no? So shout out ko ang aking mga kamag-anakan sa Marikina, Antipolo, yan, dito sa Bicol region, no? At mga naging parte ng buhay ko, alam niyo na yan. Pero kahit na gano'n na nangyari, ito ako bumangon sa buhay, pinakita ko na matatag ako, no? Na kahit na nagkaroon ako ng mga pagkakasala sa buhay, bumangon ako at niyakap ko si Lord, no? Ganito rin ang nangyari kay Megan Aguilar, na siya ay nawalan ng pag-asa. Ang akala natin patay na siya, pero ito, siya ay buhay. So, tingnan natin ang interview ni Julius Babaw dito, no? Record natin.
Okay, so credit to Sir Julius Babaw, announcer and vlogger, YouTube vlogger. Masali, na mataas-taas. Yan po ang pinakahuling video na napanood natin tungkol kay Megan Aguilar. Marami po sa inyo ang nagtatanong kung nasa na siya ngayon. At dito nga sa Over Easy Restaurant sa Marikina, natin siya inimit para kumustahin. Pero bago yan, Grabe, sa Marikina pa, sa bayan ko mismo. Ano? subscribe muna kayo sa aking channel. Subscribe nyo si Boss Julius Babaw, mga idol. No? Tayo ay gumawa ng reaction video para malaman din ng mga aking mga subscribers na subscribe nyo si Sir Julius na si Ma'am Megan ay hindi pa talagang patay. No? Channel. Guys, kasama na natin Miss Megan Aguilar. Megan, welcome to my channel. Okay, good afternoon, good evening, good morning, lahat na. Lahat na, no? Thank you, It's Julius. good to see you. Thank you for the opportunity. It's really good to see you. No? Kasi the last time na nakita kita sa video, yung nag-live ka sa Facebook, it was disturbing. No? To Yes. be honest. No? Yeah, Hindi ko alam kung ano yung naglalaro sa isip mo, no? But you were contemplating on, ending it all. yes. And then stop. Nabitin. Hindi ka na namin nakita, wala na kaming balita tungkol sa'yo. And it's good to see you now, doing well and healthy. So tell us about that. Ano nangyari pagkatapos ng video? Actually, nung nangyari yun, I was 100% clear online. Kasi things didn't pan out. Senator Tulfo at that time backed out on helping, and I just didn't know where to go. Now, syempre, I can say no hard feelings to Senator. Sorry, Senator, if I said terrible things. At that time, did terrible things. Kasi po, it's part of nung nangyayari. It was a hopeless and helpless situation. Pero God continued to use people to help me at that time. So, yung moment na yon, nakaakyat ako ng building, I ended up in Poblacion, Makati. No? Kasi nga, we were staying in the house of my partner's tita sa Mandaluyong. And nung nalaman ko nga na back out na yung Tulfo, back out na sa pagtulong, wala na akong maisip na way para maka-survive or maka-go on with my life. So, yun, naglakad ako from Mandaluyong, naglakad ako medyo blanco, pero klaro na gusto. And then until nakaabot ako sa isang building doon na may hagdanan pataas, so umakyat ako. Pag-akyat ko, parang movie scene yung inabutan ko kasi there were 4 doors in this building, but all doors had padlocks, malaki pa sa ulo ko. So it's like, no, why? I want to die. And then, from the time na nag-video ako, na nagpapaalam na ako sa mga anak ko, nagrarant ako ng galit, yung phone ko walang tigil sa kaka-ring. Ring ng ring, ring ng ring. It was actually live streamer. It was a live streamer on Kumu na... Okay, so ibig sabihin, meron talagang ginagamit ang Panginoon, no? Na natin para maging mabuti tayo sa Kanya. No, ito, tingnan mo ito si Megan, nawalan siya ng pag-asa sa buhay, pero merong mga tao talaga na nagkaroon siya ng pag-asa, no? So, bagay mga idol, i-promote ko muna sa inyo ito, maganda. Papakita ko sa inyo itong si wireless lavalier microphone, no? Ma-order nyo ito sa ating gadgetzone.biz. Check nyo dyan mga idol, nandyan yung product na ito sa may features. No, mura lang ito. Ito ginagamit ng mga vloggers, no? O kaya yung mga gustong mag-video para yung mic nila ay mas klarado at hindi siya hindi mahina yung volume, no? Ito si lavalier microphone, no? Maganda. Mura lang 'to mga idol. Nandiyan yung price sa ating bistahin yung gadgetzone.biz, no? So nangyari pala kay kay Megan is nawalan siya ng pag-asa. Tatalo na sana siya. Buti na lang ay sarado yung mga doon, mga pinto. Kung hindi, ay sigurado patay na siya. So doon sa balita sa ating YouTube, sa mga ibang mga past newscast na mali pala ang balita na ito pala si Megan ay patay na.
So, no? So, dito natin nakikita na sa social media pala, hindi lahat ng ating mapapanood ay mga ikatotohanan. Nakasama ko before in a stream kasi I used to do Kumu live. I used to do that. So, doon ko lang siya naging acquaintance. I didn't know him personally. But he would not stop calling, won't stop calling until sinagot ko na yung tawag niya kasi I'm standing in front of these 4 gigantic padlocks, di ba? Sinagot ko na, sabi niya, Ate Megs, Ate, nakamotor na kami ni Mrs. Asan ka? Pupuntahan ka namin. And because I could not self anymore, kasi nga walang way, umuha na lang ako, sige na, sunduin niyo ako, I'm in poblasyon ko. And, yun, when they saw me, talagang mukha kong baling mo sa kalsada. I was so thin, I was not fully there. Na, I was broken, you know. And they just fed me, gave me something to drink, calmed me down na, Ate, yung asawa niya, lalo na yung wife, sabi niya, Ate, idol kita, na parang, I forgot who I was. I thought I was only a speck of mud. And when she said that, parang ako, sino ba ako? Parang ganon. So, it was an awakening experience, reminding me who I am. Pero syempre not fully confident in being Megan Aguilar. Kasi kahiyaya si Megan Aguilar. She's a loser, she's a failure. She just lost it. Parang ganon. But then, in my heart, parang sabi pa rin ni God, something is pushing me to live. Parang ganon. Pero nung time na kinausap ka nila, immediately pa nawala na agad, na-realize mo na hindi mo na dapat ginawa yun? O hindi mo na gagawin ulit? Hindi pa. Kasi pagod ako. I was physically exhausted. Because that time, I experienced with my partner a year of being homeless. Because of, sa pandemic, we lost our online business. Nag-spiral down lang. And at that time, many doors were closed for us. Ganun. So itong taong tumulong sa'yo, anong pangalan niya? Huwag na natin kumpletuhin for their privacy, but his name was Destiny. Wow. Do you find that coincidental? Parang coincidental, di ba? Destiny, that you were on the verge of deciding on your destiny. Anong pupuntahan mo? Parang, nagkakaroon ng divine intervention. So you feel na it's God's work na hindi natuloy yung plano mo? Of course, it's God's work. Kasi it wasn't. Kasi I have best friends for 39 years. I have best friends for 10 years. And yet, hindi sila yung tumawag sa akin at that moment. Kasi it was late. It was like 2 a.m., 3 a.m., parang ganun eh. But it was this just acquaintance on Kumu that happened to be a fan also. Na hindi mo friend at all, no? Hindi talaga. Wala kayo pinagsamahan. Wala. Except from that moment, bigla kaming nagkaroon ng may pinagsamahan. And you know what? When he helped, tumulong lang talaga, and then parang nag-iba na yung yung path. It just kept bringing me closer and closer to people na willing tumulong. What was going through your mind when you were doing that live stream? Kasi may iba nagsasabi na parang hindi naman seryoso yan, kakapansin lang, pero hindi niya naman itutuloy yan. May mga ganung mga comments. But ikaw, siguro, sabihin mo na kung ano talaga yung naglalaro sa isip mo ng time na yun. Ano ba talaga? Wala lang. Parang gusto ko nang matapos kasi parang feeling ko, ang tagal-tagal ko lang nahihirapan. I thought I had depression, anxiety. That's what kasi that's how you feel eh. Yeah. Pero parang, in the end, it was just God closing worldly doors. Parang ganon. He was closing the world on me. So I can just go to Him and wala na akong mapuntahan. Parang ganon. Pero syempre, it was in a span of months, that realization. Kasi you won't believe at first what's happening to you eh. Ang alam ko lang, pagod na ako, gutom ako, I just want to sleep.
I don't want to worry about work or money. Pero where am I gonna do that? Diba? And so yun nga, after what happened with Senator Tulfo, ayun, I got a call from Kulideso's assistant. Not so far. Siguro mga 1 or 2 months lang. Ganun lang kabilis. And then after that, yun, she helped me stay in a retreat center. And that's where I started to live that life na not worrying about money, not worrying about work, just sleep and eat and recover. And it was a nice place to recover. Kasi syempre, faith-based Christian area. Yeah. And I got back into the Bible studies. And that is really what helped me face Him now. Matagal ka ng Christian talaga, di ba? Nawala yun. Nawala. I Nasa- fell nasa I first became Christian at 20 years old. And it was a solid 4.5 years of my life. I was really devoted. But I was too young. And the challenges were different. And I was a viajera at the time. I was touring Europe and US and Canada and Japan and Hong Kong. So how can you think of... Kasi nung time na yun, Bibilin mo. I was in the young zealots class already. Kasi I was really into it. I would fast, basta I did all these Bilhin mo na. things. I was abstaining, mga ganyan. Ba't pinita mo na ba yung iPhone mo? But then, they were saying, if you're gonna be full-time in the church, stop the gift. So yung mga idol, stop muna natin. So dito, kita natin na sa buhay natin, meron talagang Diyos. No? Pag tayo gagawa ng mabuti sa kapwa, babalik yan ng Panginoon sa atin ng sobra-sobra. No? Liglig, siksik, liglig at umaapaw, sabi nga nila. No? Pag gumawa naman tayo ng masama sa kapwa natin, mga idol, isipin natin na ang kapalit nito ay mas pasakit. Ano? Kaya mas mabuting tayo ay gumawa ng mabuti sa kapwa kaysa tayo ay gumawa ng masama or kasamaan. Kasi kahit na halimbawa gumawa ka ng masama sa kapwa mo, tapos hindi sila nakakatulog kasi inisip nila nanlamang sila ng kapwa. Yun lang ang advice ko, mga idol, no? Na kapag tayo ay gumawa ng mabuti sa ngalan ng Panginoon, ay sigurado ang blessings ni Lord ay nandyan. Pero kung halimbawa tayo gumawa ng masama, hindi ka makakatulog sa gabi, mapapaniginipan mo pa yung mga kasamaan na ginawa sa iyo ng taong yun, no? So, ikaw, halimbawa, nakagawa ka ng masama sa taong yun, ay hindi ka makakatulog kasi mo sila, para bang nare-repress sa utak mo, para mawala yung mga bagay na mga nakaraan mo, magsimba ka, mag-repent ka sa Panginoon. No? Yun lang naman. Tapos, magdasal ka, ihingi mo ng tawad. Tulad nito, hindi natin alam, mga idol. Ang alam ko nga, kahit ako, alam ko wala na ito si Megan. Pero biglang sumulpot siya at nakita natin na buhay sa ngalan ng Panginoon, na nakita niya ang Diyos sa sarili niya. I was like, no! Sabi ko, I cannot. I really Why can't you do enjoy. both? Pwede namang At that time, sing praises, di ba? that's Songs what of praises. Yeah, pero there was that pressure on me. Kasi parang, they wanted me to be a preacher. So, ibig sabihin pala, Christian, yung nag-save sa kanya, Christian life, meron kaya parang sinasama siya sa Christian life, okay? Ganon. They wanted me to go into the theology classes, I was too young. Nung time na yan, si Kuna kasama mo. Yes. And I was doing my discipleship studies in her house. I was also part-time working in her studio. Shout out natin kay Ma'am Desma. Ang bait ni Ma'am, ni yung artistang singer na si Ma'am Desma. Kain tayo, mga idol. Cloud9. No? Siya ang tumulong kay kay Megan, tsaka yung fan niya sa Como, no? Yung mag-asawa. No? Thank you sa inyo at na-save niyo yung buhay ni Megan. For vocal arranging or for music, ganyan. But then, yun nga when that pressure was on me, na I had to choose. I chose Kaya, to travel. Yeah. And so I fell away. But the seed remained. Kasi I always did the Dear God journal. So that's something that I didn't stop. Kahit nung wala na ako sa Christian community ko,
I still continued. Kasi I just kept refusing to just trust. So, that's what pinalikuran mo yun, yung aspeto na yun. Oo, and then 2018, I even converted to Islam because of tatay. Yeah, I was a Muslim for a good 2018, 19, 20, 21. A good 3 years of my Naging Muslim pa pala ito dahil nakapangasawa siya ng Muslim, life. I was a Muslim. Kasi I really lost my Christian community. And I couldn't find anywhere to have a parang spiritual community or support group. Because, I know the experience of being in a spiritual community and how strong you can be with these people. Kasi, ano kayo dyan you're in a Bible group, you open up the truth about yourself. Wala kang itatago dyan kasi you're confessing it. That's the thing with the Bible studies. It teaches you to confess so that God hears what you did from your mouth. And if you ask forgiveness for that, He erases it from the book of records. So, this is a practice that I continue. Pero, hindi pala ganun sa lahat. Hindi ganun. There are some religious communities not open to those things because it's too revealing. Parang ganun. So, parang, na-lost na naman ako. Nawala ako yan sa community. Kasi parang, I was looking for, I want this honest to goodness group where I can just lay it all down. And so, God heard the prayers. Diba? That's how I see it now. Yung pag-isip ko yung talagang nagsara yung mundo, the world closed on me, because He just wanted me to go home. Parang, you don't have anyone anymore. Ako na lang ang natitira. Parang ganun. So, Part of the plan, no? it's part Lahat of na the nangyari plan. sa'yo. Because now, when I pray for something, it's not taking 7 years anymore before it's granted. Now, it's granted in days. Please lang. And that's why I'm here in front of you now, because this is a chance for me to talk. So, yan. So, may transformation. Kay Lord, may transformation talaga. May pagbabago. There is a change for someone na gusto magbago. Isipin mo, ako nga, hindi ko nga iniisip na boy pa to si Megan Kasi nung last ko na blinag to, yung kanyang pagpapakamatay doon sa building, nakala ng lahat na wala na ito Pero nakita natin na boy pa siya. So, ibig sabihin lang na ang Panginoon natin, hindi iyan nagbibigay ng sakuna. Kundi, ang Panginoon natin, nagbibigay siya ng pag-asa sa buhay. So, ang akin lang naman sa mga, anong moral lesson natin dito mga idol? Huwag na natin siyang tapusin, yung video. Kundi, yung moral lesson na nakita natin dito. Yung karamihan ngayon, lalo na yung mga kabataan na nawawalan ng pag-asa sa buhay, nakakaranas ng depression, may mga bagay na hindi pagkakaintindihan sa bahay. Lahat ng mga yan, mawawala yan sa pamamagitan ng pagsisimba nyo, kapag pagre-relate nyo sa Panginoon. Kasi si Lord, pag tinawag mo siya, hindi siya yung iiwanan ka. Parati kanyang gagabayan sa buhay. Ganyan si Lord. Hindi siya yung Panginoon natin na pag hingi tayo ng tulong, i-grant niya lahat agad. Hindi yun. Kasi meron din tayong action na dapat gawin para lang magawa natin yung bagay na yun. Tulad niya, ni Megan, nung siya ay tinalikuran ni Rapi Tulfo, meron yung tawag na meron yung pagmamahal, pagmamahal. Tulad nito, pagmamahal. Ang ganda ng aral nito sa buhay kasi di ba si Megan, anak siya ni Freddy Aguilar, tapos gumawa din siya ng kanta na ang pangalan ng title ng kanta ay Anak, So, tulad nito, ako rin ay naging prodigal son sa amin, pero hindi ko sinabi na ako ay maging pabigat sa mga magulang ko. Kasi pinatunayan ko pa rin sa mama papa ko na kaya ko, Kaya lang, nung napatunayan kong ganito, wala na yung tatay ko, so nasa huli ng pagsisisi. Ganito rin ang nangyayari. So, panoorin natin to, yung pag voice over
of Freddy Aguilar. Pakipag-usap niya sa kanyang tatay. Ano, kamusta ka? Okay naman, ito, medyo wifi sa awan naman na lang. Lakas-lakas mo pa? So, anong reason kung bakit muli mong tinanggap si Megan? This time, nung kausapin ako ng abo ko si Anaya, I felt like it is the right time. So, kasi sa disipline ko naman sa lahat ng dinaanan niya na kung ano-ano palagay ko this time naman okay na si Megan. Saka marami naman kami sa kanyang nag-aaral na dapat ganito ang gawin niya, gano'n. And I saw some development naman doon sa kanya. Especially when the mother told me about Megan. Yung nanay niya sinabi din sa akin na sabi ko, sige, pwede naisip ko siguro, pwede na. And then, all of a sudden, kumontak siya. Tapos sabi niya, pwede dalhin dito yung isa pang na-post si Mike. Sabi ko, siyempre, you always welcome him. Ayun na, yun na yung nag-trigger. Ano naramdaman mo nung muli mo siya nakita? Siyempre, masaya ako kasi kahit naman nung hindi kami nag-uusap yung pagmamahal ko naman sa kanya, hindi naman nagbabago kasi tatay is always a tatay. Iiyak na rito. Na-touch daw siya kasi nung pumunta siya dyan, ang dami pa lang ng mga pictures na naka-display sa bahay mo. Yung kinikwento niya sa akin, hindi niya kanya expect na gano'n. So yung mga idol, no, panoorin nyo yung buong video nito sa ni Julius Babaw, no. Hindi ko na tatapusin to mga idol, mahaba ang pintuhan nila. Pero yung aral na napulot natin, kasi mabuti ang Diyos sa atin. Hanggat may buhay tayo, pahalaga natin yung buhay natin. Alagaan natin yung katawan natin, huwag natin abusuhin. Kasi ang Panginoon natin ang nagbigay ng buhay sa atin, dapat magpasalamat tayo sa Kanya. Tulad nito, si Megan Aguilar ay nagpasalamat sa tatay niya sa nangyari. Ngayon, pasensya na ko mga idol kasi lahat kami dito nilalagyan. Thank you so much. Thank you. So, ayun mga idol, no? Salamat sa inyong panonood. God bless you all. Sana may kapulutan tayong aral sa ganitong video na hinahain natin yung araw na ito. Bye-bye sa inyo. Don't forget to subscribe my channel din mga idol. Life goes on dito. Bye-bye. Hoy, ano nga pala? Shoutout ko yung tatay ni Michael. Tsaka ni Maki. Ingat palagi. Tapos yung family niya sa Bicol. Si Nanay Rebecca. At mga kapatid, no? Ni Nanay Rebecca. Huwag po kayong mag-alala. At si Michael at si Maki ay nag-aaral na mabuti dito. Kinupkup ko muna sila. Kasi syempre gusto ko rin sila makapagtapos sa pag-aaral. Bye-bye sa inyo. God bless.